No? Bakit di umasenso yung Pinoy? Kasi ang Pinoy, puro kasiyahan yung pinagpaplanuhan. Saan tayo magkri-Christmas? Ano ihahanda natin? Kanino tayo mangungutang? Diba? Kanino tayo manghihiram? Tama? Kanino tayo makiki-Christmas? Wala na nga pera. Nag-iisip pa kung saan mag-excursion, no? Saan daw mag-beach, diba? Ang in-check, tapos ang in-check, I mean, syempre, I can talk about that. Lolo't lola ko pinanganak sa China. Nanay tatay ko pinanganak sa Pilipinas. Ako pinanganak sa Pilipinas. 4 na anak ko pinanganak sa Pilipinas. You know, we carry Filipino passport, but we are Chinese descent. Ibig sabihin, yung dugo namin in-check. Kasi nanay tatay in-check, lolo't lola in-check rin. No? So ako, 100% Chinese. My ex-wife and my 4 kids, no? Yung ex-wife ko in-check. So yung 4 na anak ko, dugong in-check rin lahat. Okay? So definitely in-check yung dugo na dumadaloy sa katawan namin. Pero ang passport namin, Pilipino. So the teachings that we have come from Chinese. And right now, the richest race in the world is Chinese. Okay? If you put together yung pera ng China, pera ng Taiwan, pera ng Hong Kong, wala nang bansa na kayang tumalo sa pera na itong 3 bansa na to. And these 3 countries are all Chinese. Alam niyo yung pinagkaiba na in-check sa Pinoy? Yung Chinese think 3 generations going forward. Anong mangyari sa anak ko? Anong mangyari sa apo ko? Ang inisip nung in-check, anong Pinoy, saan tayo gigimik sa Friday? Tama? Anong handa mo sa birthday mo? Diba? Saan ka mag-blow out? When I first went to China on business, okay, I was 23 years old. That was 31 years ago. Ha? May mga iba dito, hindi pa kayo pinapanganak. 31 years ago, I went to China for business for the first time. I was 22 years old. Okay? 22, 23. Okay? And what did I see? Utang ina, 12 lanes yung kalye nila. The highway, kalye, 12 lanes, 6 dito, 6 sa kabila. Tapos kami, hatid sundo kami, government company yung katransaksyon namin. We're dealing with the government. Okay? So, ang sumusundo sa amin, empleyado ng gobyerno, no? Tapos yung mga kotse, gobyerno rin. Pagka tumingin ka sa kaliwa, bisikleta. Tumingin ka sa kanan, bisikleta pa rin. Halos lahat ng tao nakabisikleta. Pagka medyo asensado, motor, scooter. Pero yung kotse, kasi kami hatid sundo kami, konti lang yung kotse makikita mo. Pero 6 na lane sa kaliwa, 6 na lane sa kanan. Kasi alam ni China na darating ang araw, dadami yung kotse. Kaya yung, pag gumagawa sila ng kalye, hindi sila bumababa sa 12 lanes. 6 by 6. Samantalang sa Pilipinas, ilan lane? Yung SLEX, NLEX na natin, 3 lane lang. Ngayon, widening, ginawang 4 lanes, 5 lanes, masikip pa rin. I remember, alam niyo yung Toyota? Alam niyo yung Toyota? Toyota, yung basketball team. Di ba? Kotse, sigurado wala kayo eh. Di ba? Years ago, I don't know kung 70s, bata pa yun, di ba? Crispa Toyota. No? Bata pa ako, hindi pa ako mahilig sa basketball noon. Pero Crispa Toyota, tapos nag-Marshall Law yata or whatever, di ba? Yung Toyota, nagsara yung factory, umalis, yung team, wala na rin. After 20 years, bumalik, nagbukas ulit yung Toyota sa Pilipinas ng factory. Panahon yata to ni Cory, di ko na sure. Bumalik ulit yung presidente ng Toyota na siyang may hawak ng Pilipinas dating hapon, bumalik. Sabi niya, grabe, 20 years ago, I left the Philippines. After 20 years, nothing has changed. Sabi niya, 20 years ago, nung ginawa daw yung SLEX saka NLEX, naunahan pa daw yung Japan. It was the biggest highway in Asia nung tinay yung SLEX and NLEX. After 20 years, hindi daw nagbago yung SLEX and NLEX. Samantalang yung Japan, di ba, yung sa Tokyo, may second highway, may flyover, tas sa taas ng flyover, may flyover ulit. Sa taas ng flyover, may flyover ulit. 3 level yung flyover ng mga kalye sa ibang bansa. Sa Pilipinas, wala. Flyover, di ba? Akyat baba lang, di ba? Pero the best yung dito sa C3 ba to? C5, yung U-turn na flyover. Alam yan? C3 ba yan? C5? Putang ina, alam nyo ba? World record din yan. The most expensive U-turn in the world.
Gumawa sila ng tulay para sa U-turn. Iba ang Pilipinas talaga. Basta yung mga kagaguhan, number 1 tayo.